The word of the Lord from His word, from Psalms 106, verses 1 to 5, New International Version. Praise the Lord. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Who can proclaim the mighty acts of the Lord, or fully declare His praise? Blessed are those who act justly, who always do what is right. Remember me, Lord, when you show favor to your people. Come to my aid when you save them, that I may enjoy the prosperity of your chosen ones, that I may share in the joy of your nation and join your inheritance in giving praise. Hallelujah. Let us pray. O dakilang Diyos, sa gabing ito, Panginoon, Ikaw lamang po ang aming itinataas. Ikaw lamang po ang aming binibigyan ng kaluwalhatian. Dakilang Diyos, Ikaw po ay Diyos na mahabagin, Diyos na mapagmahal, Diyos na nagpapatawad. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa araw na ito. Ikaw po ang nagpapala sa bawat sa amin, Panginoon. Dalangin namin, dakilang Diyos, na ang bawat puso namin, Lord, ay tumawag sa iyo lamang, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Sa mga salitang nasabi, sa mga salitang nabitawan, na nakasakit, Panginoon, o nasaktan po namin ang damdamin ng aming kapwa o ng aming mahal sa buhay. Panginoon, patawarin niyo po kami. Linisin niyo po ang puso namin, linisin niyo po ang mga salita namin, Panginoon, upang ang lalabas lamang, Panginoon, sa mga bibig namin ay mga salitang pasasalamat, salitang pagmamahal, salitang nagmamalasakit, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Lord, sa aming pagharap po sa iyo sa gabing ito, Panginoon. Maging kami po ni Pastor Edric, O God, at ang aming pamilya, Panginoon, ay patawarin niyo po, dakilang Diyos. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon, sa iyong harapan. Hindi po namin itinataas ang sarili namin, Panginoon, kundi ikaw lamang po, dakilang Diyos. Sa gabing ito, Amang Banal, ang kapayapaan mo, Panginoon, ang siyang maghari sa puso ng bawat isang pamilya, Lord. Ang kaayusan mo, Panginoon, ang maghari sa bawat pamilya po namin, Panginoon. Lord, lahat po ng mga kapatid namin, Panginoon, na kasama po namin sa oras na to, ay pagpalain niyo po, dakilang Diyos. And I declare, Lord God, that every home, every family, Lord God, is a holy place, a holy ground, O God, because we are worshiping a holy God. And we are here, O God, to worship you in spirit and in truth, O Lord. And we humble ourselves to you, O God. We humble ourselves to you, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Bless your word through Pastor Edric, O God. Accept our offering, O God. Let our prayers, Lord, be loud and clear, O God, at the throne of your heaven, O God. Maraming salamat po, Panginoon. You are faithful, O God. You are merciful, O God. You are loving, O God. Your love endures forever, O Lord. Thank you, Lord. Thank you, Abba Father. Thank you, God the Holy Spirit. Cover us with your precious blood, O Abba, and cleanse us, Lord, with your most holy blood. Surround us, Lord, with walls of fire, O God. And we rebuke, O God, the work of the enemy. Let your mercy be our shield, O God, in Jesus' name. Preserve our lives, O God, against the attack of the enemy. Lord, put your hands over our heads and bless us indeed, O God. Bless us indeed, O Lord. May we honor you, may we praise you, O God, in this very hour, Panginoon. It's all about you, O God. It's not about us, Lord. Ikaw lamang, Panginoon, ang Diyos at Hari ng aming buhay.
Ikaw lamang, Panginoon, ang Diyos at Hari ng aming tahanan, ng aming pamilya, Panginoon, wala nang iba. So, Father God, thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, God, the Holy Spirit. This is my prayer, my declaration, O God. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Amen. Amen, amen, hallelujah, yes, wow, what a powerful Yes, amen, Lord. prayer, no? So, magandang gabi po sa ating po lahat, ayan, a blessed evening, and Yes, amen. welcome po sa ating Global Harvest Goshen Ministry online worship service celebration, ayan, purihin po ang Panginoon sa gitna po ng ang ating pong panahon ay masungit, may pag-ulan, but let us continue, let's continue to praise the Lord and worship the Lord, dahil po siya po ay Diyos na patuloy na sa gitna ng lahat ng ating pangailangan. Amen. He is our Jehovah Jireh, hallelujah, our provider. Kaya tayo po ay sabay-sabay, umawit, magpuri, sumamba, magpasalamat sa ating Diyos, Jehovah Jireh, ang Diyos na nagkakaloob ng lahat ng ating pangailangan. Amen. Hallelujah. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He shall give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs. Yes, Lord, according to His riches and glory. He shall give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs. Hallelujah. According to His riches and glory, He shall give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. My God shall supply all my needs. According to His riches and glory, His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. My God shall supply all my needs. Oh, hallelujah. According to His riches and glory, He shall give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Oh, hallelujah. Hallelujah. He is our Jehovah Jireh, our provider. Amen. Hallelujah. Let us continue to worship the Lord and let us bless His name. Hallelujah. Hallowed be Thy name. Jehovah God, You reign, and You will never change. Oh Lord, forever
sing, hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Jehovah God, you reign. And you will never change. Oh Lord, forever you're the same. Let's sing Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, you supply my every need. Oh, Jehovah Rapha, Jehovah Rapha, perfect health you gave to me. Oh, hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Jehovah God, you reign. You will never change, and you will never change. Oh Lord, forever you're the same. Let's sing and shout, Jehovah Shalom, Jehovah Shalom. Yes, Lord, you're the one who gives me peace. Jehovah Rohi, Jehovah Rohi, my faithful shepherd leading me. Oh, hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Jehovah God, you reign. Jehovah God, you reign. And you will never ever change. And you will never change. Oh Lord, forever you're the same. Ah, come on, let us shout Jehovah Makadesh. Jehovah Makadesh. You're the one who makes me clean. You're the one who makes me clean. Oh, Jehovah Shekinu. Jehovah Shekinu. Imparting righteousness to me. Oh, hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Jehovah God, you reign. Jehovah God, you reign. And you will never ever change. And you will never change. Oh Lord, forever you're the same. Come on, let's sing Jehovah Nissi. Jehovah Nissi. Lord, you reign in victory. Lord, you reign in victory. Oh, hallelujah. Jehovah Shammah. Jehovah Shammah. You are always there for me. You will always there for me. Oh, let's sing hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Jehovah God, you reign. Jehovah God, you reign. And you will never ever change. And you will never change. Oh Lord, forever you're the same. Let's sing again, hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Jehovah God, you reign. You will never ever change. And you will never change. Oh Lord, forever you're the same. For the last time, let's say hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Oh Jehovah God, you reign. Jehovah God, you reign. You will never ever change. And you will never change. Oh Lord, forever you're the same. And you will never ever change. And you will never change. Oh Lord, forever you're the same. And you will never ever change. And you
name will reign. Your name is great, O Lord. Hallelujah. To you the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty, mighty name we pray and shout, Amen. Hallelujah. 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 Yan. Hello, hello everyone. A blessed evening po sa bawat sa atin. Yes, praise be to God. Amen. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. At ngayon po muli ay atin pong wini-welcome ang bawat sa po sa atin. Thank you sa bawat sa po sa atin na nakibahagi ngayon pong gabi for our third series ng ating pinag-uusapan, Bukas na Palad, Bukas na Puso Part 3. So this will be the Part 3 and last ng ating pong pag-uusap. So bakit po natin pinag-uusapan ito pong topic po natin o series po natin, Bukas Palad, Bukas Puso, no? Napakahalaga po ito, no, sa bawat sa atin, especially sa panahon po ngayon. Alam po natin na maraming mga kababayan po natin, no, na dumaan, no po, naka-experience sa sunod-sunod na tabi natin storms ng bagyo, nakaraan po natin. So, itong ating pong message for tonight is dedicated po, no, sa ating mga kapatid na ngayon ay nasa panahon ng pagbabalik nila, restoration, no? Maging sa iba po ay ongoing, no? Alam po natin all over the place, no, ng ating pong bansang Pilipinas po ngayon ay nakakaranas po ng sinasabi nating hagupit o apektado, no po, effect ng nakaraang bagyo. So this is also for us, no, ito yung pagkakataon po na bawat sa po sa atin bilang mga Pilipino, one way or another, no po, ay maging bukas palad at bukas puso po tayo dito po sa ating mga kababayan po ngayon. So, ang ating pong text, no, ang ating center text for tonight ay makikita po natin diyan po sa Acts chapter 20 verse 35, no? Sabi po diyan, basahin po natin, "In everything I did, yeah, I show you that by this kind of hard work, all right, we must help," sabi po doon, "the weak." Alright, remembering the words the Lord Jesus Himself said, it is more, ano sabi, it's more blessed to give than to receive. Wow, that is a very powerful word, no, from Acts 20:35. A very fitting, proper word ng Panginoon sa bawat po sa atin. It is more blessed to give than to receive. So, ako po ay magsisimula sa isang kwento, no, isang araw. No, one day, ano po, may isang batang lalaki, no, maliit po na paslit na batang lalaki na pumasok po sa isang karinderya, no? Sa isang karinderya, no, wala siyang dalang pera, no po, pero tinitigan niya ng matagal ang mga ulam. Ayan, no, siguro sarap-sarap ng mga ulam nasa estante. Gutom na gutom itong batang ito. So napansin siya ng isang ale. No, tago natin siya si Aling Valerie. Si Aling Valerie sa karinderya, siya nagtitinda. Tinanong, sabi niya, "Iho," sabi ni Aling Valerie, no, "gusto mo ba ng pagkain?" Sabi niya, nakita kasi ni Aling Valerie itong batang ito, nakatitig, no, sa estante, natila baga takam na takam doon sa mga pagkain. Sabi niya, "Gusto mo ba ng pagkain, bata?" Sabi niya, "Iho," sabi niya po. So, nahiyaman yung bata, no, pero dahil sa gutom na gutom po siya, tumangulang po yung bata, no, tumangulong yung bata.
So pinakain po siya ni Aling Valerie, no? Isang mainit na kanin at ulam, no? So walang bayad, no? Dahil nahabag, no, nabagbag yung damdamin ni Aling Valerie para pakainin itong batang ito. So pagkatapos kumain, ano po, ang bata po ay ngumiti lang yung bata, no? Ngumiti lang. Kinuha ang panyo sa bulsa, no? Meron siyang panyo sa bulsa at inabot sa ali. Ayan, no? Inabot sa ali yung panyo. Nakasulat, alam niyo po, nakasulat sa panyo ang batang ito na ibinigay kay Aling Valerie. Sabi doon sa sulat, sa panyo, "Salamat po kapag may pera na ako," sabi niya, "babalik ako para bumili ulit at makapagbayad po sa inyo." So, God bless you, sabi niya, Aling Valerie. So, yun po ang sabi ng bata, umalis na. So, lumipas po ang almost mga 25 years, no? Lumipas po ang ilang 25 years. Isang araw, okay, ang ale, no, sa karinderya ay nagkasakit, no? At kailangan niyang ng tulong para po sa kanyang pagkakasakit, no? At wala siyang sapat na pambayad doon po sa hospital po na yun na na-confine po siya. Pero nagulat po siya, no? Nagulat po itong aling ito nang pagdating sa hospital, ano po, ay may doktor, ano? May doktor na tumulong sa kanya ng libre, free of charge, no? Lahat ng confinement niya, lahat ng laboratory, lahat ng ilang araw ng pananalitis sa hospital. Aba, wala pong binayaran itong aling ito si Aling Valerie, no, doon sa kanyang hospitalization. Sabi ng doktor, no, nagpakilala siya doon sa ali, no, na-recognize niya si Aling Valerie. Sabi niya, "Hindi niyo po ba ako nakikilala?" Sabi niya, "Ako po yung batang pinakain niyo noon." Sabi niya, no, 25 years ago, sabi niya, na libre, pinakain niyo po ako. "Salamat po," sabi niya, "sa bukas yung palad, bukas na puso, panahon ko na para magbalik at magbigay." Sabi niya, ang tunay na pagpapala ay hindi lang po sa tumanggap ng pagkain, kundi po sa ali ito na nagbigay sa kanya. Dahil po sa pagbibigay niya, nakita niya ang bunga, ano po, wow, nakita niya ang bunga ng kabutihan sa mas malaking paraan. Di ba? It is more blessed to give than to receive. Dahil po, alam niyo po, mga kapatid, mga minamahal, ang pagbibigay, ano po, ay nagtatanim ng kabutihan na umaabot sa mas malayo kaysa kaya mong sukatin. Di ba? Yan po ang sabi ni Jesus, no? That's the very word of our Lord Jesus in Acts 20:35. It is more blessed to give than to receive. Wow. Pero sa totoo lang, no? Sa totoo lang po, alam nyo, mas madalas nating gustong tumanggap kaysa magbigay. Tama po ba? Di ba? Natural po sa tao ang, maghangad ng blessing, no? Comfort at provision. Pero ang sabi po ni Jesus, mas mapalad ang nagbibigay. Bakit? Why? Dahil po ang pagbibigay, ay hindi lang po gawaing panlabas, alright? Kundi puso ng Diyos na nananahan po sa atin. So, tatlong prinsipyo mula po dito po sa Acts 20:35 ang ating pong pag-aaralan at ano po ang mensahe po ng bawat sa atin. Una, bukas palad, ang gawa ng pagbibigay. Yan po yan, Bukas palad ang gawa ng pagbibigay. Ang bukas na palad po ay simbolo ng isang pusong handang magbigay. Amen? Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, alam niyo sa mundo, ang kamay ay madalas nakakuyom, no? Ayaw pakawalan ng hawak, di ba? Pero si Jesus, palaging bukas ang kanyang kamay, ginamit niya ito para magpagaling, magpalak, at sa huli po ay ipako para po sa ating kaligtasan. Even in the cross, nakita ninyo ang kamay ng Panginoon. Naka-stress out, okay? Malaya, pinapakita doon ang simbolo ng kamay ng Panginoon ay handang magbigay, handang magkaloob. Even in that very painful way doon sa cross po ng Kalbaryo. So, ano po ang application nito sa atin? Bukas ba ang kamay mo sa nangangailangan?
No, kapatid, marunong ka bang tumulong kahit wala kang sobra? At ang pagbibigay po, hindi lang po laging pera. Sabi ko nga po, pwede rin itong oras, lakas, at panahon. May isang batang lalaki, again, isang storya, no? May isang batang lalaki, right, na araw-araw po ay nagbibigay ng baon sa kaklaseng walang makain. Naalala ko tuloy si Mariel, yung aming bunsong anak. Ano po? Si Mariel, nung nag-aaral yan, hindi lang 2, 3. Ang kanyang dalang baon, no? Ano yung paborito mong baon mo, Bebe Koy? Unlimited nuggets. Yan, no? Paboritong baon ng anak ko noon. Nalala ko siya, nung elementary siya. Hanggang ngayon, no? Nung nursery, elementary, high school, college, hanggang ngayon po, no? Nagbabaon pa rin siya. No? Naalala ko siya. At sabi namin, ba't ba dami-dami mong binabaon? No? At nakakwento po sa amin, itong aming anak na ito, bata pa talaga, meron na siyang bukas palad, bukas puso. Nagsishare, no, sa kanyang kanyang mga classmate, no? Sabi niya, bakit ka ba nagbibigay? Sabi ko sa kanya, basta. Yun base ba? Bata pa siya noon, no? Basta. Gusto ko magbigay, no? Yun yung kanyang palaging bukang bibig, ano? Kaya naman, syempre, kami ni Beth, no? Ako nagluluto in the morning, ako ang cook, di ba? Kaya sinusobrahan ko 'yan, no? Hanggang ngayon, no? Chicken nuggets unlimited pa rin ang gusto ng aking si Maria kahit college na siya. So, bukas palad, no? Ang gawa ng pagbibigay. No, ang bukas na palad po ay simbolo, yan po, yung sa ating screen, no? Simbolo ng pusong bukas sa pagtulong at pagbabahagi, no? Ipinapakita nito ang pagiging handang tumugon, no po, sa pangailangan ng iba, hindi sakim at laging may malasakit. Alright? Gaya ng puso ng ating Panginoon Kristo. Number 2, ano pong principle number 2? Bukas puso ang motibo sa pagbibigay. Hindi lang mahalaga na tayo'y nagbibigay, kundi kung bakit tayo ay nagbibigay, no? Alam niyo po, ang pagbibigay po na walang pagmamahal, alam po natin yun, ay parang charity lang, okay? Pero there's nothing wrong with charity, no? Pero ang pagbibigay na may bukas puso ay, sabi mo nga po, isang uri ng pagsamba. It is a worship, no? Ang bukas na puso po ay pusong hindi sakim, hindi nagbibilang, at hindi naghihintay ng kapalit. Alright? Sapagkat sinasabi po sa 2 Corinthians 9:7, anong sabi po doon? God loves a cheerful giver. So, ano po ang application nito sa atin? Ang pagbibigay po ba natin ay dahil sa utang na loob? Ayan. Or dahil sa pagmamahal po kay Kristo at sa ating kapwa? Kapag nagbibigay ba tayo, ginagawa ba natin ito ng may kagalakan o may panghihinayang? Okay? So, that's principle number 2. Principle number 3, mabilis po tayo ngayon, ano? Ang pagbibigay ay isang larawan ng Diyos. Yan po, ang pagbibigay ay isang larawan ng Diyos. So again, no, marami tayong story ngayon, loaded tayo sa story, no. Isang araw, may matandang babae, no, araw-araw dumadaan sa isang iskinita, bitbit ang isang supot ng tinapay, no, sa bawat pagdaan niya. Alam niyo, itong matandang ito, nag-iiwan siya ng isang piraso tinapay sa hagdan ng isang lumang bahay. No, walang nakakaalam kung bakit niya ito ginagawa. Wala lamang tao doon sa bahay na iyon, no. Ngunit tuloy-tuloy pa rin po itong babaeng ito na araw-araw ay pag dumadaan sa bahay na nag-iiwan ng isang pirasong tinapay, no. Araw-araw, isang gabi, no, isang batang lalaki ang lumabas mula sa loob ng bahay. Payat, no, marumi at tila pagod na pagod. So inabot niya ang tinapay, yumuko at tahimik na lumuhod para manalangin. Sa di kalayuan, alam niyo po, palihim na nakamasid ang matanda. No, napaluha po itong matandang ito, nabagbag yung kanyang damdamin. Hindi pala siya basta nagbibigay ng tinapay. Nagbibigay po siya ng pag-asa. Alam niyo po mga kapatid, sa kwentong ito, kapag tayo po ay nagbibigay, no, hindi lang po tayo gumagawa ng mabuti. Amen? Ipinapakita natin po ang puso ng Diyos. Wow, hallelujah. Isang
pusong mapagkalinga, mahabagin, at tapat. Ang mga kilos ng kabutihan na ginagawa po natin, no po, kahit walang nakakakita, no, o nagpapalakpakan, o nagpapapicture kapag tayo nagbibigay, ay mga larawan po ng pagmamahal ng Diyos, no po, sa mundong sugatan. Wow, hallelujah. No, napakaganda nun. Nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa mundong sugatan. You know, ang Diyos po ang ating ultimate giver. Alam na po natin yun, no? God is our ultimate giver, no? John 3:16. Memorize po natin yun, no? For God so loved the world that He gave, no? Si Jesus ang kaloob, kapatid, na hindi natin kayang tumbasan. Amen? Kaya kapag tayo po ay nagbibigay, hindi lang po tayo gumagawa ng mabuti. Amen? Pinapakita po natin mismo ang puso ng Diyos sa buong mundo. Kaya anong application nitong third point sa atin, third principles? Gusto mo bang makita si Jesus sa buhay mo, kapatid? No? Gusto mo bang makita, maranasan, maramdaman, ano, sa buhay ng bawat sa atin ang Panginoong Kristo? No? Gusto mo bang makita si Jesus sa buhay mo? Simulan mo sa pagbibigay, hindi dahil kailangan niya ito, kapatid, kundi dahil binabago ka niya. You know, brothers and sisters in Christ, in a world where people are constantly striving to get more and more and more money, more recognition, more comfort. Kapatid, you know, Jesus Christ remind us of a truth that goes against the grain. It is more, sabi doon, blessed to give than to receive. Wow, maganda siguro. Gawan natin personalize, no? Lagay mo yung pangalan mo yon, no? Your name is more blessed, sabi mo, no? Lagay mo yung pangalan mo. Is more blessed to give than to receive. So, ang tanong, bakit kaya, pastor? Bakit kaya? Ano ang pinaka-ultimate meaning this word of Jesus, more blessed to give than to receive? Because, you know, because giving, again, reflects the heart of God. That's the ultimate goal ng text na ito, no? Giving reflects the heart of God. God is the greatest giver. He gave us life, grace, and ultimately, sino ba binigay po sa atin? Ultimately, His Son, Jesus Christ. So every time, every time we give, whether it's our time, health, encouragement, or resources, we mirror, we mirror the very character of our Lord Jesus Christ. So, you know, giving doesn't mean you need to have much, alright? Let me repeat that. Giving doesn't mean you need to have much, no? Kahit simpleng tulong, dasal o oras ay mahalaga po sa mata ng Diyos. Ang puso po ang mahalaga, hindi po ang halaga. Wow, no? Ang puso ang mahalaga, hindi ang halaga. No? A cheerful giver, brings joy not only to others, no, but also to God. You know, don't you know that? Every time na ginagawa po natin ang mga commandments ni Lord, ang Diyos po ang napapangiti at nagagalak sa bawat nito. Okay? So, a cheerful giver brings joy not only to others, to your family, to your friends, alright, to your classmates, kapag gumagawa ka sa kanya, or your co-workers, but also to God and to their own soul, kapatid. Now, here are life lessons, no? Naglagay ako ng life lessons on Acts 20:35, no? So, additional dito sa ating pag-aaral. Number 1, sabi nga natin doon, ano ang lesson na mapupulat po natin dito po sa Acts 20:35? It is more blessed to give than to receive. Mabilis lang. Number 1, true blessing comes from giving, not just receiving. Amen? True blessing comes from giving, not receiving. Kapag tayo po ay tumanggap, napupuno po tayo, Pero kapag tayo po ay nagbibigay, nagiging daluyan tayo ng pagpapala. Amen? Iba ang kagalakan, di ba? Iba po ang kagalakan, dulot ng pagtulong at pagbibigay. Ito ay mas malalim, mas makahulugan, kapatid.
So, don't just ask God to bless you. Amen? Don't just ask God to bless you. Ask Him, sabi doon, to use you to bless others. Wow. Amen. Hallelujah. No, number 2, giving is an expression of Christ-likeness. Alright? Si Jesus mismo po ang nagsabi ng katagang ito at sa kanyang buhay, alright, nakita po natin ito sa kanyang gawa, no, sa kanyang mga karanasan, ibinigay niya ang kanyang oras, pag-ibig, no, at sa huli, ang kanyang buhay mismo ng ating Jesucristo. Ang pagbibigay po ay pagsunod sa halimbawa po ng ating Jesucristo. It is an example. Kaya po it's more blessed, no? Mas mapalad ang nagbibigay kaysa mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ibig sabihin, katulad ng ating Jesucristo, ang pagbibigay ay pagsunod, no, sa kanyang larawan. Kung gusto mong maging katulad ni Jesus, amen? Kung gusto po natin maging katulad ni Jesus, matutong magbigay ng bukal sa puso. Number 3, giving doesn't require wealth, only willingness. Alright? Wow. Giving doesn't require wealth, only willingness. Hindi kailangan po ng kayamanan para makatulong. Amen? Ang pagbibigay po, hindi palaging pera. Sabi ko nga po, pwede itong oras, dasal, pakikinig, o simpleng presensya ng bawat isa. Ang pagbibigay po ay nakabase sa puso, hindi po sa bulsa. Wow, amen, hallelujah. Ang pagbibigay po ay nakabase saan? Sa puso, hindi sa bulsa. Everyone has something to give. Amen? Everyone has something to give. Use what you have, kapatid, brothers and sisters in Christ. Use what you have, God multiplies it. No? That's the principle. Number 4, giving strengthens compassion and community. No? Kapag alam niyo po, tayo po ay nagbibigay, natututo po tayong hindi lang tumingin sa sarili, mas lumalalim ang ating pong malasakit sa iba, at dito rin nabubuo, hallelujah, ang tunay na komunidad ng pag-ibig. No? A generous heart builds stronger relationship. Number 5, God honors a generous heart. Amen? Wow. God honors a generous heart. No, naalala ko itong God honors a generous heart. Alam niyo po, kailan ba yun? Matagal ng panahon, naalala ko. No? Sabi ni Beth, no, inutusan na kasi ako, may sakit yung aming anak. Sino ba may sakit noon? No, sabay-sabay nagkasakit sila. Sabi niya, binigyan ako ng pera. Sabi niya, Dave, bili ka ng itong mga anak mo, sunod-sunod na nagkasakit. Oo. So, punta naman ako, no? Punta ako sa Mercury para bumili po ng gamot na yon. Siyempre, asap yun. Kaya lang, along the way, nakita ko ng isang bata. Sabi niya, Pastor, humihingal. Hindi, Pastor. Sandali, bakit? Punta po kayo sa bahay, si nanay po ay, hindi ho makahinga. Kailangan po niyang prayer. Ganun ba? Sabi ko, sige, di ka, takbo tayo. Nakashort lang mo ako nun Kasi wala naman akong planong pumunta doon. Dahil pumunta lang po ako ng Mercury. Nakashort po ako, kaya lang emergency. Sabi niya, Pastor, di kayo, punta niyo si nanay. Parang nahirapang huminga. So, punta po ako doon. No? Sa Muson pala yun. Sa Muson, punta ako. Nalala ko yun. So, kinaray nga ako ng bata. Siya pa yung, Pastor, sige, sabi sana. Pagpunta sa bahay, doon si nanay, umiiyak. Mga ganun. Nay, ano bang mangyari? Naku po, Pastor, medyo di ako makahinga. Ano ba nangyari? Sabi ko, yung maintenance po kasi hindi ako nakainom ng maintenance ko. Ganun po ba? Sabi niya po, kailangan, nasaan yung maintenance nyo? Sabi, kailangan, wala nga po, Pastor Wala po akong maintenance. Sabi niya, naubos po yung maintenance sa gamot ko. Sabi ko, naku po, sige, pray tayo. Sabi ko, Lord, mag-provide po kayo ng maintenance ni nanay. Siyempre, alam niyo po yun, pero at the back of my mind, habang nagpipray, bigay mo yung bili mo yung pambili ng gamot kay nanay, kailangan niya ng maintenance, baka anong mangyari dyan. Ako, sabi ko, Lord, okay, obey. Sige, walang sabi ko, halika, kunin mo yung resibo ng lola mo, bilhin mo agad itong gamot ng maintenance niya. So, binigay ko. Tapos, at sa pag-uwi ko, teka muna, sabi ko, naku po, Lord, sabi ko, yung pambili ko ng gamot sa dalawang anak ko, naibigay ko na. Paano kaya, uwi kaya ako nito? Sabi ko kay Beth. Pero, sige, yung plano ko, umuwi na po agad. Sabi ko kay Beth, hingilot ako ng pera.
Pero ano po, bago pa ako dumating sa church, no, meron nakatayo po doon, Pastor, good afternoon po. Kanina ko po ako naghihintay dito po sa inyo. Sabi niya, nakalimutan po namin ibigay po sa inyo yung aming love gift. Ayan, 1 linggo na po nakalipas. Eto po, sabi niya, pasensya na po kayo. Masyadong busy po kami. Praise God, hallelujah. Alam niyo po, yung binigay na love gift, thrice, no? 3 beses na mas malaki doon. Hallelujah. So, kapatid, no? God honors a generous heart, no? At alam niyo po, hindi natin makikita agad ang bunga ng ating pagbibigay, okay? Pero alam ng Diyos, no, ang lahat ng ginagawa nating may malasakit, no? May gantimpala siya, amen? May gantimpala po siyang Panginoon, no? Hindi ka malulugi, sa Panginoon. Kahit na gipit ka, kahit na kakainin mo na lang, kahit na may gantimpala po siya. Katulad po ng, marami po akong mga kwento, no, tungkol sa God honors a generous heart, no. Kung may gantimpala siya, minsan hindi dito sa lupa, pero laging may gantimpala po sa langit. Ano po? So, what you give in faith, ano po, God never forgets. Amen? Hallelujah. No? What you give in faith, ano po, God never forgets, mga kapatid. And lastly, alam niyo po itong declaration, what you give in faith, God never forgets. Naalala ko po ulit, no, yung aming anak na panganay, si Marik, alam niyo po, ang puso niya talaga nasa misyon eh. Sabi ko sa kanya, anak, may plano pala siya, no? Sabi ko kasi may mga mission tayo, mga manggagawa na nangailangan ng kanilang... nung pala, yung heart ni Marik, sabi niya, tay, naghahanap nga ako, sabi niya, ng mapag-sishiran ko ng... Dahil yung heart ng anak namin, sa mission po talaga, kasi missionary po siya eh. Pero sabi niya, paano kaya, tay, paano ko ibibigay? Sabi ko, magkano ba? Tinanong niya ako, ilan ba yung mga missionary na pastor na kailangan kong maishiran? Binilang 1, 2, 3, 4, 5. 6. Okay, sige, 6. Sige, let's pray. Magpipray ako. Sabi niya. Titignan ko kung paano ko i-divide. No and behold, no? Hindi ko naman siya pinersa na kung magkano ang kanyang ibibigay o ibibigay niya yung susuportahan niya yung 6 na missionary o mga missionary pastor, ano po. Pero nagulat ako, no? Minsan nung attend ako ng conference, sabi niya, Pastor, salamat po, no? Nagkumpulan yung 6 na pastor. Salamat po sa bigay ho. Sabi ko, wala akong binigay. Hindi po, yung anak po ninyo, pakisabi po yung aming pagpapasalamat sa kanya. Hindi ko alam po yun, but praise be to God. Sinabi ko kay Marik, no? Sabi mo tayo, sabi niya, wag na silang, never mind, sabi niya, it's okay, sabi niya, kasi alam mo naman, sabi niya, na ang heart ko ay nasa sa mga pagmimisyon. So, praise be to God, no? What you give in faith, God never forgets. Alam niyo po, hindi siya pinagmamalaki, no? Si Marik po ngayon, online lang po siya yan, no? Online. Ang work po niya, pero binibless siya ng Panginoon. Ilan ba po atin mo ngayon? 3? Basta, masaya po yung aming family, no, na nakapag-share ng maliit na bagay, no. Hindi ko po kinukwento ito para magmayabang, but by faith, no po, by faith, no, but ito'y para sa karangalan ng Diyos, no, na in many ways ng aming buhay, even in our children, no. Hindi lang yun, si Christian din, si Mariel. Iba yung ways naman nila na sila generous. Saan generous si Christian sa Mariel? Sa pets. Doon naman po sila, no? So may mga pets po kami, no? Dami naming pets, 3 dogs, ilan yung aming cats. Ilan yung cats namin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron pang additional ngayon. Generous naman po ang aming si Christian, silang bahala, no? Sa yung mga ganun po, no? Sa mga pets namin. So, yung pagbibigay not only sa mga tao, ano? Sa mga even in animals, no, pets, no, sabi natin, we can give our generous heart. So what you give in faith, God never forgets. All right? So
Nais ko pong i-ano sa inyo, ibahagi muli, no, itong ating nakita kong isang tula, isang poem, no, hango sa Acts 20:35. Yan, maganda ho ito, no. Doon sa poem, ang sabi po doon, mas mapalad magbigay. Yan po yung title po ng tula, no, mas mapalad magbigay. Inspired by Acts 20:35. So, sabi po diyan, no, basahin muna natin, sa bawat yakap, sa bawat dasal, sa paglingap, sa may pagluha, sa simpleng tulong sa buong puso, naroon ang iyong presensya. Hindi sukatan ang kayamanan, kundi ang pusong may malasakit. Sa bawat gawa ng kabutihan, ikaw ang siyang nasa salamin. Hindi madali minsan ang magmahal, pero ikaw ang aking lakas. Turuan ako magmahal tulad mo na walang hinihintay na kapalit. Mas mapalad magbigay kaysa tumanggap lang ng biyaya. Mas masaya ang puso kapag pag-ibig mo ang nadarama. O Panginoon, gamitin mo ako, maging kamay mong nagbibigay. Dahil sa iyo, mas mapalad ang nagbibigay. So, yan po ang isang tula inspired by Acts 20:35. No po? So, alam niyo po, sabi dyan, no, it is more blessed to give than to receive. Now, let me give you some examples. No po? Mas maganda po makita po natin, ma-appreciate natin tonight yung message ng Panginoon from the Bible itself, no? Itong talatang ito, mga halimbawa at paglalarawan na kung paano ay mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Let's say the Good Samaritan. Yan, no? Tingnan po natin po itong example ng Good Samaritan. Yan po makikita po natin sa Luke chapter 10 verse 35 to 37. Basahin niyo na lamang po, ano? So, ito pong Good Samaritan, ayan po, no? Nagbigay siya ng oras, no? Habag, langis, no? Transportasyon at pera diyan po sa kwento po na yan, no? Ano pong aral na makikita po natin diyan? Hindi lang siya naawa, no? Kumilos siya ng mas may pagkabukas palad kahit na sa isang tinuturing na isang kaaway. So, ano po ang connection po nito sa Acts 20:35, no? Ang kanyang pagbibigay, ano po yun, no? Ang kanyang pagbibigay ay, ano sabi po diyan, nagdulot ng kagalingan at pag-asa na nagpapakita na ang pagbibigay, ano po, ay nagpapala sa kapwa sa nagbibigay at sa tumatanggap. That's number 1. How about the widow of Sarepta? Ano? Sarepat. Oh, yan, the widow of Sarepta. Makikita po natin sa 1 Kings 17:8-16, no? Basahin niyo na lang po mamaya, no? Medyo mahaba po 'yan. So, itong widow na ito, itong balong ito, merong anak, no? Halos sabi doon sa kwento mamatay-matay na nga lang silang dalawa, no? Nagbigay, no, ang kanyang huling piraso, no, ng harina at langis kay propeta Elias. Wow, napaka naman, ano? Huling harina at langis na lang bibigay pa, no, sa isang propeta, no? So anong aral po nito? Nagbigay siya dahil sa kakapusan, hindi sa kasaganaan, no? Ngunit pinarami ng Diyos ang ibinigay po niya. Ano po ang connection po nito sa ating text? Ano po sa Acts 20:35? Ang kanyang pagbibigay, ano po, na puno ng pananampalataya. Yan, wow, ay nagbunga ng patuloy na paglalaan mula sa Diyos. Wow, hallelujah. Kaya mahalaga po yung pagbibigay ay sinusubok po yung ating pananampalataya. No? Ang kanyang pagbibigay na puno ng pananampalataya, ano po, ay nagbunga ng patuloy na paglalaan mula sa Diyos. Number 3, the boy with 5 loaves and 2 fish. Yan po yung makikita po natin sa John 6, chapter 6, verses 1-13. No? Pakibasa nyo lang po kanina, mamaya. Nagbigay ito, batang ito, ang kanyang munting tanghalian kay Jesus. Ano po? Anong aral po nito? Ang tila maliit na po, yung 5 tinapay at 2 isda ay naging sapat na sa kamay ng Diyos para pakainin po ang napakarami. Sabi doon ay 5,000, tama, no? Halos 5,000 mga katao. At sumobra pa, no? Sumobra pa po, no? Yung mula sa 5 tinapay at 2 isda. Okay, ano pong connection po nito sa ating pag-aaral? No? It is more blessed than to give. Kahit na ang maliit na bagay, kapatid, kaibigan, na ibinigay, no, ng may kusang loob ay makapagpapala ng
libo. Wow! Nakikita mo ba ang sarili mo? Kahit sa konting maliit, no? Maliit na bagay na pinagkatiwala ng Diyos ng may kusang loob ay nakapagpapala po ng libo-libo. And number 5, no po, the poor widow's offering. Ito naman, no? Yung the poor widow's offering. Sa Mark 12:41-44, yung kaloob, no? Ng babaeng ito, no? Balong ito, no? Nagbigay siya ng 2 maliit na kusing. Ayan, ano? Barya lang na mayroon po siya, 2 na halos ito na lang yung kanyang natitirang pera, pero ipinagkaloob pa rin niya, inoffer pa rin niya, no? Ano aral po nito, no? Pinuri siya ni Jesus. Ayun si Jesus, no? Nakamasid si Jesus. Ano? Pinuri siya ni Jesus kaysa mayayaman na nagbigay. Bakit po? Dahil nagbigay po siya mula sa kanyang pangangailangan. Wow! Alam niyo po ang lesson dito? Kapag nagbibigay po tayo, nakamasid si Jesus. Nakatingin si Jesus, no? Sa ating pong mga buhay na pagbibigay. Alright? So, anong connection po nito sa ating pag-aaral from Acts 20:35? Ang pagbibigay po ay hindi tungkol sa halaga. Ayan, no? Ito ay tungkol sa puso. Amen? No? Tungkol sa puso. So, alam niyo po, bawat isa po sa mga halimbawang ito na atin pong nakita at pinaliwanag ko po sa inyo ay umaalingaw-ngaw, no? Sa mga gawa 20:35, it is blessed, it's more blessed than to receive than to give. No, nagpapakita na ang pagbukas palad, no, ay nagdudulot po ng espiritual na kagalakan, sumasalamin sa puso ng Diyos, at kadalasan, no po, nagbubunga ng higit na pagpapala, amen, kaysa natatanggap kailanman. Wow, amen. No, sa John 3:18, ano sabi po sa 1 John 3:18? Basahin natin. No, nandiyan. Let us not love with words or speech, sabi po diyon, but with actions and in truth. Wow. Napakatindi po nitong message po ng 1 John 3:18. Let us not love with words or speech, but with what? With actions and in truth. Now, ano pong kinalaman po nitong ating message, especially itong text natin sa panahon po natin, ano po? Sabi ko nga po kanina, ito yung opportunity natin, yung pagkakataon po natin na isang praktikal na paraan, kapatid, ikaw at ako po ngayon, mga kababayan, no? Bawat mga local government, national government, NGOs, churches, individuals, especially the wealthy people, na maging bukas palad po tayo, no, sa mga kababayan po natin ngayon, no, na ngayon ay hanggang ngayon, kapatid, kailangan nila po ng tulong, ng bukas palad, bukas puso. So ano po ang mga practical, no, for us, no, makapagbukas palad, bukas puso sa ating mga kababayan ngayon na affected ng bagyo? Una, magbigay mula sa meron ka. Amen? Magbigay mula sa meron ka kahit konti. Hindi kailangan marami po ang ibigay. Basta bukal sa puso. Mag-donate ng pagkain, tubig, damit, kumot, flashlight, o ano pa man na maaaring kailangan po nila. Magbahagi po ng extra load, ayan, o charge sa kapitbahay o sa ating mga nangangailangan. Magluto ng pagkain, amen? No, para sa mga nasalanta, kahit simpleng lugaw o sopas, no? Makinig po sa mga kwento ng mga nasalanta. Amen? Makinig tayo sa kanilang kwento, no po? Bukas palad ang nagbibigay, bukas puso ang nakikinig. Minsan, ano po, hindi lang material na tulong ang kailangan nila, kundi pakikiramay. Alright? Makinig sa kanilang pinagdadaanan ng may malasakit at hindi paghusga. Ang simpleng, alam niyo po, kumusta ka? No? Kumusta ka? Ayan, no? Na may tunay na concern ay malaking tulong. Alright? O kung ikaw ay nandoon sa sitwasyon nila ngayon, no, makisama sa paglilinis o pag-aayos ng nasirang bahay o barangay o hanap buhay po nila, no. Nakita ko ninyo sa news, no, makita ko mababagbag yung damdamin niyo, yung kanilang hanap buhay, no, yung ano ba yun? Yung kalabaw na halos yun na lang ang kanilang magiging hanap buhay, no. Namatay, no, ari-arian, mga bahay. So, makisama po sa pag-aayos
ng mga kapatid po natin. Okay? Then magdasal kasama nila at para po sa kanila. Wala? Magdasal kasama nila at para sa kanila. Ang bukas na puso po ay hindi nakakalimot manalangin. Ialay po sa Diyos na po ang kanilang kalagayan. Pwede kang magsimula ng isang simpleng prayer, kapatid, circle o devotional sa kanila katatayuan, kalalagayan. Alright? So mga kapatid, magpatuloy tayo kahit walang camera. No, huwag natin gamitin. Alam niyo po, huwag natin gamitin po na magpa-picture tayo or advertise natin. Yan, pabida-bida, sabi na during that time, no, na may mga sakuna nangyayari. Huwag natin gawing para lang, maging popular tayo. O yan, pipicturean mo na ikaw ay nagbibili. Okay naman po yan, pero magpatuloy kahit walang camera, kapatid. Amen? Bukas na puso ang tumulong kahit walang kapalit. Hindi para sa likes o papuri ang pagtulong, kundi dahil may puso kang maawain. Amen? Maging consistent, no, sa kanilang pangailangan at kumustahin sila kahit tapos na maybe ang mga initial na mga relief na ginagawa po natin. So, Acts 20:35, dito po ako magtatapos, no? Acts 20:35, kapatid, ang Acts 20:35 reminds us of a simple, alright, but powerful truth. Okay? It is more blessed to give than to receive. Remind us of a simple but powerful truth. True blessing, sabi doon, is found in giving, in a word that opens, tell us to take more, keep more, and seek more for ourselves. Kapatid, Jesus teaches the opposite. The joy, purpose, and spiritual richness comes when we give freely, sacrificially, and with love. So kapatid, kaibigan, mga minamahal, no, ang pagbibigay po ay hindi lamang tungkol po again sa pera. Ito po ay tungkol sa isang pusong nagpapakita ng katangian ng ating Kristo. Remember that. Isang pusong handang maglingkod, nagmamalasakit at nagmamahal sa iba ng walang hinihintay na kapalit. Kapag nabubuhay po tayo, kapatid, alam nyo, sa bukas na palad at bukas na puso, hindi lang tayo nakakatulong sa iba. No? Naging buhay tayong patotoo ng kabutihan po ng Diyos. Sa pamagitan po ng ating pagbibigay. Amen? Nakikita po ng mundo ang isang sulyap sa ating Panginoong Jesucristo. So, brothers and sisters in Christ, so live generously. Amen? So live generously. Yan, basahin natin. Sabay-sabay po tayo. So live generously, love intentionally, and remember, in God's kingdom, the most blessed people are the ones who give. Amen? Ako yon, sabihin mo, ako yon, tayo yon. Amen? In God's kingdom, the most blessed people are the ones, amen, are the ones who give. So, ano ang personal application nito sa bawat sa atin, kapatid? May tao ba nangangailangan sa paligid mo ngayon? Right? Pwede ka bang maging daluyan ng pagpapala ng Diyos sa kanila? Tandaan, no po, kahit maliit, basta bukal po sa puso, malaki po ang epekto. So, in our conclusion, ano po ang conclusion po natin sa message ng Lord para po sa atin? Bukas palad, bukas puso. Ito ang panawagan, ano po, sa atin bilang tagasunod ng ating Jesucristo sa mundong laging naghahanap ng what's in it for me. Okay? Tayo po ay tinatawagan. Hello, lahat po tayo. Tinatawagan po tayo na magpakita ng kakaibang uri ng buhay, isang pusong bukas, mapagbigay at may malasakit. Amen? Hallelujah. Ngayon po ang aking hamon, no? Ang ating challenge po sa bawat sa atin ng salita ng Diyos, ng mensahe ng Diyos sa bawat sa atin po ngayong linggo o bukas, no? Maghanap ka ng isang tao, kapatid, na pwede mong paglingkuran o tulungan. Amen? Hindi dahil kailangan mo, kundi dahil si Kristo ang dahilan. Amen? Magpadala ng pagkain, mag-share ng allowance, magbigay ng oras sa taong nag-iisa, magkaloob, magmalasakit. Anything, kapatid, na magre-reflect sa larawan ng Diyos sa bawat isa po sa kanila. Sige po,
Tayo po ay manalangin. Ano po? Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, turuan niyo po kaming maging bukas ang aming mga palad at puso. Huwag kaming manatiling sakim o makasarili. Gaya po ng pagbibigay ninyo ng inyong buhay, dakilang Diyos, aming Jesucristo, para po sa amin, matuto rin kaming magbigay ng aming sarili po sa iba. Gamitin niyo po kaming bilang daluyan ng iyong pag-ibig at kabutihan. Panginoon, salamat po sa paalala sa pamagitan ng iyong salita sa gabing ito, na tunay ngang mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Turuan niyo po kaming maging bukas palad at bukas puso. Lalong higit, Panginoon, sa panahon po ngayon ng aming mga kababayan ay dumadaan sa dala ng nagdaang mga bagyo. Hindi lang po sa panahon ng kasaganaan, kundi lalo na sa oras na pangailangan po ng iba. Gawin niyo po kaming daluyan, ang aming pamilya, aming buhay, ang aming iglesia, ang bawat sa amin ng iyong pag-ibig, kabutihan at habag. Naway ang bawat kilos po namin ng pagbibigay at pagkakaloob ay maging pagsamba sa inyo at maging liwanag sa mundong ito at magbigay ng ngiti at kapurihan sa iyong pangalan lamang. Ito po ang aming dalangin, hinihiling sa makapangyarihan pa sa Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen and amen. Sige po, ay tumayong lahat at iunat natin ang ating dalawang kamay sa Panginoon at tanggapin ninyo ang pagpapala ng ating Diyos. Kapatid, mga minamahal, sambayan ng ating Panginoon, pagpalain kayo ng Diyos na mapagbigay upang sa bawat hakbang ninyo makita sa inyo ang bukas na palad at bukas na puso ni Kristo. Lumakad tayo sa biyaya ng pagbibigay at dalhin ninyo ang liwanag ng ating Kristo saan kayo naroroon. At ngayon, habang tayo'y lumalakad mula sa ating buhay araw-araw, dalhin ninyo ang puso ng Diyos na mapagbigay. Amen. Maging bukas ang inyong mga kamay at puso upang pagpalain ng iba. Hallelujah. At habang kayo'y nagbibigay, naway madaman ninyo ng mas malalim na kagalakan na mula sa Panginoon, ang biyaya ng Diyos, ang pag-ibig ng ating Kristo at ang pakikisan ng banal na Espiritu ay sumainyo ngayon at magpakailan, kailan pa man. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng banal na Espiritu. Amen, Amen, Amen. Hallelujah, Hallelujah. Purihin po Panginoon. Sige po, bigyan po natin po ng isang malakas na clap offering ang Panginoon. Muli, tayo po ay nagpapasalamat. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit, sa inyo po pagsama sa atin ngayon. So, God bless everyone. Shalom.